For today's video mga kalikot, may kakalikutin tayo isang rice cooker na Black Decker, yung brand niya. So try muna natin kung ano yung problema niya. So plug muna natin siya. Try natin na i-power on. So wala siyang power mga kalikot, at saka hindi rin umiilaw yung mga indicator lights niya. Okay, bago natin kalikutin guys, maraming salamat sa panonood ng mga video natin. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya pagkatapos ng ating maiksing intro. Unang step na gagawin natin mga kalikot, para mas mabilis natin siya ma-troubleshoot. So yung power cord niya naka built in, so hindi siya nahuhugot. Bali bubuksan na lang natin siya. Ay siya nga pala mga kalikot, yung ganitong mga power cord, bali may fuse yung saksakan niya mga kalikot. So ito muna yung i-check natin. Wag muna natin bubuksan yung mismong rice cooker. Baka kasi dito nagkaroon ng problema mga kalikot. So sikwatin nyo lang dyan sa mga butas na to. Makikita na natin dito yung fuse nya mga kalikot. So buksan muna natin. So ito yung fuse nya mga kalikot. Bali testerin muna natin siya. Ayan guys, so ibig sabihin buo itong fuse nya. Ayan o. So okay yung fuse nya. Ayan, babalik na natin. Mukhang ang problema nito siguro sa thermal fuse din sa mismong loob ng rice cooker. Bali babaklasin muna natin yung pinakalikod ng rice cooker natin. So ito lang yung napapansin ko kapag may nire-repair tayong Black Decker, yung brand niya mga kalikot. Ganito yung nyo, screw nya, triangle. So hanap lang tayo ng pangbukas natin. Pwede na siguro yung malit na flat screw. Kapag Black Decker, ganyan yung mga screw nya. May isa na parang pinakalock nya rin, kaya ang hirap buksan, lalo na kapag yung bubuksan natin yung mga grinder, mga drill. So ang hirap baklasin kapag triangle yung nasa loob, lalo na kapag malalim. So baklasin muna natin siya. Ayan, naalala ko pala mga kalikot, may ginawa na rin pala ako dati. Ayan o. So dati to flat to mga kalikot. Bali pinutol lang natin siya. Ginawa nating triangle. Ayan o. Bali nakagawa na pala tayo dati nito. Parang hindi pa kasya. So hindi kasya, masyadong malaki. Itong flat na lang mga kalikot, try natin kung kayang buksan. Ayan, okay naman. Ayan, nabuksan na natin mga kalikot. Check natin kung saan banda yung thermal fuse nya. So sundan lang natin yung pinaka power cord nya dito sa loob. So mukhang ito. Ayan, dito siya. Dito siya nakakabit to. Yung may insulator na to. So testerin nga natin. Ayan guys. Hindi tumunog yung tester natin. So mukhang open na tong thermal fuse nya. Bali baklasin na lang natin. Palitan na lang natin ng bago mga kalikot kung may problema talaga sa thermal fuse nya. Bali may extra naman tayong thermal fuse. Marami naman tayong na-order sa online mga kalikot. Ito na mga kalikot yung thermal fuse nya. Ayan. Check natin. So testerin natin siya. Ayan mga kalikot, putol siya. Or open na. Ayan. So
So kapag irekta natin, ayan, tumutunog yung tester natin. So kapag dito sa thermal fuse nya, ayan. So palitan na lang natin ng bago. So marami naman tayong na-order sa online. So mas maganda mga kalikot kapag nagre-repair kayo ng mga ganito, umorder na lang kayo ng bultuhan or yung maramihan na talaga. Mas makatipid ka kasi kapag bultuhan yung order mo kaysa sa pupunta ka sa ibang store. Kapag tingi-tingi, mas mahal siya. Dito sa amin 50 pesos yung isang ganito lang fuse. So kapag sa online, mas mura siya. Tapos mas marami pa. So palitan natin ng bago. Balik kukuha muna tayo ng parts natin. A few moments later. Para malaman nyo mga kalikot kung ilang amperes yung bibilin nyo, may nakasulat naman dito sa thermal fuse. Ayan o, may nakalagay na 10E or 10 amperes, 250 volts. Ayan. So ganun rin yung bibilin natin. So sa atin kasi na-order na natin by online. So ito siya. So nag-i-stock talaga tayo ng maramihan mga kalikot. So ito na yung ipapalit natin. So yung sa atin mga kalikot, bali 15 amperes siya. 15 amperes yung ilagay natin. So wala tayong 10 amperes. So ito na lang para hindi basta-basta bumigay. Pero mas maganda pa rin kung ano yung dati niya, lalo na yung kung ano yung original na amperes niya, yun din yung ilalagay natin. So wala tayong 10 amperes. So karamihan kasi na nilalagay ko 15 amperes para medyo matagal-tagal siya masira. Testerin ulit natin. Ito yung sa kanila. Ayan, open na siya, hindi tumutunog yung ating tester. So ito naman yung ipapalit natin, yung bago. Ayan mga kalikot to. So ibig sabihin yan, good siya. Okay. So ilalagay rin natin yung dating insulator nya. Pero bilugin muna natin para may pasok natin dun sa mga screw. So diskarte nyo na lang mga kalikot kung paano nyo siya ilagay. Yan. Okay, bali kabit ko muna siya. Yan, lagay ko rin yung insulator nya mga kalikot. Bali binawasan lang natin yung insulator nya, masyadong malaki or mahaba. So kung saan siya natanggal or baka may kasama siyang mga wire na iba, ganito, ganun rin yung pagkakabit natin mga kalikot. Nakabit na natin yung thermal fuse nya. Test muna natin yung kanyang heating plate or yung heating element. Ayan, so okay naman. Try na natin mga kalikot. Check na natin kung iilaw na yung mga indicator lights nya. So ito lang yung pinalitan natin, thermal fuse. Wala na tayong ibang ginalaw. So plug na natin. Ayan mga kalikot, umilaw na yung warm nya. So yun lang yung problema nya, yung thermal fuse. So try na natin na i-switch. Yan, pindutin lang natin itong or i-push natin itong pinakagitna. Yan, para mag-lock siya. Ayan mga kalikot, lumipat na sa cook. Yan, pakiramdaman natin kung iinit yung heating plate nya dito sa loob. So kapag uminit na siya, okay na yun mga kalikot. Yan, medyo mainit na yung ibabaw. So wag na natin patagalin, baka sobrang init. Ayan, so mainit na siya mga kalikot. Ayan. So wag na natin hawakan, masyadong mainit. So ito lang yung pinalitan natin, yung kanyang thermal fuse. So open na siya. So ganun lang ang mag-troubleshoot ng mga rice cooker mga kalikot. So kailangan step by step siya para mas madali natin makuha yung troubleshoot nya.
Okay, so hanggang dito na lang yung video natin guys. Maraming salamat sa panonood ng mga video natin. Kapag nakatulong itong video na to sa inyo mga kalikot, huwag nyo pong kalimutang suportahan ang ating channel. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ingat kayong lahat. God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye. Alright.